ang growth ay laging may discomfort. Fact yan. Kasi nga, yung new version na ninanais mo or dinidesire mo is never mo pang na-experience. So, dahil never mo pa siyang na-experience is bago yan sa'yo. At hindi pa yan pamilyar sa'yo. Para lang yang nasa trabaho, 'di ba? Bago ka pa lang sa trabaho, so nangangapa ka pa kasi or actually yung iba pa nga nahihirapan eh. Kasi nga hindi mo pa alam yung mga usual na ginagawa sa trabaho. Anything na nag-uumpisa ka is mahihirapan ka talaga kasi hindi mo pa nga siya na-experience. Wala kang idea kung anong mangyayari, unknown. Siyempre matatakot ka, yung katawan mo mag-shrink, etc. kung ano pa man yan. So, i-discuss natin yan dito. So, ito yan. Ang growth ay halos laging may kasamang discomfort. Dahil kapag lumalaki ka, pumapasok ka sa teritoryong hindi pa pamilyar sa'yo. Fact. Totoo yan. Isipin mo ang old version mo bilang isang taong sanay na sanay sa isang partikular na paraan ng pag-iisip, pagkilos at pamumuhay. Ito yung sinasabi nilang comfort zone. Kasi nga, yan na yung nakasanayan mo, 'di ba? So, yung katawan kasi natin, 'di ba, matigas ang ulo. Gusto lang ng katawan natin is biological self is mag-survive lang talaga at replicate. So, self-preservation lang talaga mahalaga sa biological na katawan. Yes, kasama pa utak mo. Kaya yung mga nagsasabi is i-eliminate mo yung mga limiting beliefs tsaka yung mga survival na consciousness. Well, hindi ka maniwala dyan kasi katawan tsaka utak is natural talagang nag-iisip yan ng negatibo. Dahil gusto niya is safety mo. Actually, makakatulong pa nga sa'yo yun. Now, depende na lang sa'yo kung saan mo gagamitin yung consciousness na survival, di ba? Kasi pwede mo siyang gamitin as driving force din para kumilos ka. 'Di ba nga mayroon ngang sa hermetic principle gender, yung survival is yun, action. So yung survival o parang ganun na nga rin yun, 'di ba? Parang kikilos ka para ma-preserve mo yung sarili mo. Kasi sa lipunan kasi safe na tayo. So ang nangyayari self-sabotage na. Nare-reverse. Pero kung sa mga panahon ng mga prehistoric or mga barbaro, well, kailangan natin yun. Alam niya kung ano ang komportable, alam niya kung ano ang predictable, kahit hindi ideal ang buhay, pamilyar ito. Kaya nagbibigay ito ng pakiramdam ng safety. Now, may hamon ako sa inyo, gawin nyo to . Huwag kayo mag-cellphone na buong araw. As in, kating-kati yung katawan mo. Yan yung sinasabi natin pag gusto mo magbago. Kating-kati yung katawan mo, gustong kunin talaga yung cellphone, di ba? Now, ilan sa inyo yung, kuwari, may habits ka na nagiinom, nagiyosi, tapos bigla mo ikakat ng bigla. Ilan sa inyo yung kayang ganun, di ba? Mahirapan ka, di ba? Lalo na kung, kung hindi mo pa kilala sarili mo. Pero kapag gusto mong maging new version of yourself, kailangan mong gumawa ng mga bagay na hindi ginagawa ng old version mo. Oo, kasi new version nga. Hindi pwedeng mag-exist yung dalawa kasi walang coherence. So technically, yung mga ninanais mo, desire mo sa new version is hindi siya makukuha ng old version kasi nga magkasalungat, 'di ba? Kaya nga magkakaroon ng resistance. Usually ganito yan. Mindset is new version. Pero yung kalooban, emotion, tsaka body, old version. Yan lagi yung parang pattern. At doon nagsisimula ang discomfort. Ang discomfort ay hindi automatic na sign na mali ka. Minsan inisip natin hindi ako komportable. Baka hindi ito para sa akin. Pero hindi palaging ganoon. Kapag bago sa iyo ang isang bagay, natural na magkaroon ng resistance. Kasi wala pa kasing nabubuong pattern . Kasi yung mga limiting beliefs mo is nanggaling yan sa experiences which is a pattern. 'Di ba nga ikaw ay pattern ng thoughts mo, ikaw ay pattern ng habits mo, ikaw ay pattern ng beliefs mo. So technically, galing yan sa experiences mo. So kung yung pattern mo is old self, is
maglo-loop ka lang talaga dun sa old patterns. So, medyo mahihirapan ka. Now, papalitan mo yan ng new patterns, which is gagawin mo siya ng paulit-ulit or repetition. Ito yung tinatawag nilang neuroplasticity. Iniisip kasi ng mga tao neuroplasticity is paulit-ulit ka lang mag-iisip ng positive thoughts. Hindi kasamang emotion dyan tsaka behavior. Actually, behavior na magsesement kasi ang katawan natin need ng proof. Wala nagdi-discuss niyan dito gaano sa TikTok or YouTube. Never ko siya naririnig. Sa mga foreigner ko lang siya naririnig na podcast. Pero yung mga Pinoy, hindi nila sinasabi yung action More on ano lang talaga manifestation. Mga shallow manifestation. Nakakatulong naman talaga yung positive thinking. Pero kung hindi ka talaga kikilos, wala talaga mangyayari. Tsaka yung katawan mo, laging magre-revert back yan dun sa Kaya hindi nga obra na I am rich. Promise, sasabihin ng emotion tsaka body mo, emotional body mo. Nasa ng proof. 'Di ba? Bubulong yan sa'yo, promise. Now, ang proof na gagawin mo is action now. 'Di ba? Kasi gumagawa ka ng paraan, makaalis ka dyan sa katayuan mo. Yun ang proof. Sasabihin nila, wala pang proof, wala na naman pera. No, yung action mo, yung repetitive action, yun yung nagpapatunay. Dati tahimik ka, ngayon kailangan mo magsalita. Which is, ire-rehearse mo yan, ipapractice mo. Dati takot ka mag-fail, ngayon kailangan mo sumubok. Yes, kailangan i-practice mo rin. Dati procrastinator ka, ngayon kailangan mo maging discipline. Yes, i-practice mo rin yan, ikilos mo. Dati mababa ang tingin mo sa sarili mo, ngayon kailangan mong kumilos na parang may value ang sarili mo. Yes, kailangan mo pa rin kumilos. Dati sanay kang magstay sa familiar, ngayon kailangan mong pumasok sa unknown. Yes, kailangan mo mag-take ng action. So lahat to kailangan kikilusan mo at gagawin mo ng paulit-ulit. Hindi pa sanay ang nervous system at isip mo sa bagong identity. Fuck yan, kaya may friction. Usually, body yan. Nervous system is body. Tsaka, yung identity, kasi nga, nakatouch pa rin yan sa body kasi nga, kailangan nga ng body ng proof. Kaya hindi talaga ubra yung assumption kung walang proof. Yung iba, bakit nagmamanifest ako? Ang bilis lang na ganun. Kasi mayayaman na sila, 'di ba? Ang mayaman may advantage na 'yan yung pinagdaanan ng mga mahihirap is talagang true action talaga. Kung mayaman ka na, may leverage ka na kasi pwede mo nang paikutin yung pera mo. So ibang na 'yan, 'di ba? Ibang game na 'yan. Growth means doing what the old you wouldn't do. Ito ang isang magandang paraan para maintindihan ito. Kung ginagawa mo pa rin ang lahat ng ginagawa ng old version mo, paano magiging iba ang result? Oo nga, may kasabihan yan, di ba? Doing the same thing all the time and expecting different result. That's we called stupidity, di ba? Kung gusto mong magkaroon ng bagong buhay, kailangan may mga behavior kang baguhin. Kasi nga, new version nga, 'di ba? At ang pagbabago ng behavior ay kadalasang uncomfortable sa simula. Kasi yung katawan kasi is yan talaga yung may resistance. Kasi nga, may brain and memory yung katawan. So, actually, sino ba tong, psychologist or Bruce Lipton siya nagsabi, pati yung mga trauma mo, naka-embed sa blood mo, sa DNA mo, 'di ba? Naka-embed. Kaya nga may subconscious programming na mga papakinggan mo, ganyan. Actually, hindi ako naniniwala doon. Yung mga binaural beats, mga ganyan. Ang napatunayan ko is magbabawas ka lang talaga. Input. Which is nilagay ko rin yun sa book ko. Mental diet tawag doon. Yung libro na yun, di ba? Mental diet. Reduce input. Parang muscle, kapag nag-workout ka at pinilit mong lumampas ng kaunti sa dating capacity mo, may resistance. Kasi sasakit yung katawan mo, tas hindi mo pa kaya.
Pero habang nagbi-build ka ng muscle is lumalakas ka rin, 'di ba? So parami na ng parami yung repetitions na kaya mong gawin. Hindi ibig sabihin na may mali. Ibig sabihin may bagong demand. Ganito rin sa personal growth. Oo, actually, ito nga lang yung focus nga lang Napakahirap nito. Ang dali lang kasi magsabi ng manifest, assume mo na ganito, na magkakasabukan tayo sa kilos. Ito kasi napatunayan ko na yan, ginagawa ko sa sarili ko Trainin ko nga rin yung sarili ko maglakad ng mahaba From Flatwood sa New Zealand papunta sa supermarket, which it takes me 25 minutes, di ba? Tapos magbuhat ng mabibigat talaga na laman ng pinamalengke. So, pagka nagkasubukan na ng talaga, kakayahan, 'di ba? Dun malalaman ang totoong identity mo, 'di ba? Sa hardship talaga kung magfo-fold ka, magiging quitter ka or Pero, ang kagandahan nito is hindi naman to palakasan, nasasanay yan. Gawin mo lang siya ng paulit-ulit. Kuwari hindi ka makapag-focus, 'di ba? Kailangan mag-focus ka sa isang task at tapusin mo siya. Yes, kailangan magkaroon ka ng self-respect at self-trust. The more na pinaninindigan mo yung mga gusto mong gawin sa sarili mo, sinasabi ng subconsciousness mo, mapapagkatiwalaan ka. Kaya kailangan mong tapusin ang mga small task. Remove unnecessary input. Social media, tao sa mga kwentuhan, mga music, yung mga ganyan, 'di ba? Comparison. Tsaka sa umaga rin, wag kayo mag-browse ng cellphone agad kasi nga yung nakikita nyo dun is yun na yung kakalat sa utak nyo. Ako hindi ko ang tinitingnan ko yung progress ng ginagawa ko sa cellphone Pero yung manonood ka ng mga videos ng iba, no, wag mong gagawin yan sa umaga. Ang utak ay mahilig sa familiar, hindi laging hinahanap ng utak ang pinakamagandang option. Madalas hinahanap nito ang familiar. Kasi yan nga din, 'di ba? Nag-i-scan ka ng threat. So safety agad yung una mong So dahil familiar nga means comfortable sa'yo at safe ka. Ang problema dun is magiging stagnant ka. Walang usad ang buhay mo. Kaya kahit alam mong kailangan mong magbago, may bahagi sa'yo na magsasabi, balik ka na lang sa dati, mas comfortable doon. Hindi mo na kailangan gawin yan. Baka mapahiya ka. Paano kung hindi gumana? Ito ang dahilan kung bakit minsan alam mo na kung ano ang dapat mong gawin pero hirap na ka pa rin gawin ito. Hindi dahil wala kang kakayahan, hindi pa lang familiar ang bagong behavior. Totoo yan. Lalo na yung focus. Napakahirap niyan ngayon sa social media age. Tsaka sa endless distractions. Yung focus talaga. Kasi kapag wala kang focus, wala kang ma-accomplish. Yun ang labanan talaga ngayon, focus Kaya nga suggestion ko na sa inyo is magbawas talaga kayo lahat. Sa una, maiirita yung katawan nyo. I know, napagdaanan ko yan. Maiirita talaga katawan nyo. Pero once na overcome mo yan, naging part na siya ng habit mo na hindi ka na makikinig ng music or at magpapasalamat ka, promise. Ang dami mo makaka-accomplish at super dami mo ng energy. Hindi ka na mapapagod. Ang new version mo ay parang isang lugar na hindi mo pa napupuntahan. Imagine mong may 2 bahay. Ang old self ay bahay na matagal mo nang tinitirahan. Kabisado mo ang bawat sulok. Samantalang ang new self ay parang bagong bahay. Hindi mo pa alam kung ano ang pakiramdam doon. Kaya sa transition, maaaring maramdaman mong parang hindi ako ito. At iyon ang interesting part. Hindi ibig sabihin na hindi ikaw iyon. Maring ibig sabihin lang, hindi ka pa sanay maging ikaw na ganoon. Kaya ang confidence, discipline, courage, self-worth, at bagong habits ay maaaring awkward muna. Ito eventually kapag paulit-ulit mong itong ginagawa, magiging normal na rin. So, yan, 'di ba? Repetition lang talaga yung susi. Kagaya ng mga ginagawa ni Kobe Bryant, Michael Jordan, 'di ba? Yung mga athlete nagpa-practice. 'Di ba nga
practice makes perfect. May identity discomfort, ito ang mas malalim na level. Hindi lang behavior nagbabago, identity mo mismo ang hinahamon. Halimbawa, kung matagal mong nakilala ang sarili mo bilang ako yung taong madaling sumuko, kapag nagsimula kang maging consistent, maring magkaroon ng internal conflict. Ako ba talaga to? Oh, yun, parang imposter syndrome. Nafe-feel mo imposter ka. Kung matagal mong sinabi, hindi ako confident, tapos nagsimula ka magsalita, mag-lead, gumawa ng desisyon at mag-set ng boundaries, maaaring weird sa simula. Dahil may gap sa pagitan ng kung sino ka ba dati at kung sino ang pinipili mong maging, ang discomfort ay maaaring manggaling sa gap na iyon. Actually, para sa akin, ang kalaban dito is yung environment mo tsaka yung mga nasa paligid mo. Kasi sila yung nag-categorize sa'yo sila yung magre-remind sa'yo ng old self mo, 'di ba? Tsaka nakaka-category ka rin sa utak nila, which is first impression last. Hindi mo na mababago. Kahit yumaman ka pa, maging successful ka sa field mo. Yung category sa'yo ng mga kababata mo na ganun ka is ganun pa rin talaga, hindi na mababago. Ganun kalupit yung psychology ng tao, no? Imagine, kahit bata pa kayo, kung ano yung pagkakilala niya sa'yo first time, ganun na yung tingin niya kahit pa yumaman ka. Kaya nga maririnig mo, ay, yumaman lang yan dahil pero loser yan. Yung parang ganun, di ba? Makakarinig ka ng ganyan, promise. Kasi nga, yung category ng tao hindi magbabago. Kaya nga usually yung mga umaasenso, umaalis yan sa dati nilang nakagawian. Yes, pati yung environment, yung place. Kasi na-outgrow mo na yung mga tao dun, di ba? Tsaka yung mga tao dun is hindi siya makakabuti sa'yo kasi may inggit na, di ba? Kuwari, masenso ka sa hood nyo. May inggit na yan, di ba? Huwag mong hintayin na maging comfortable bago kumilos. Ito ang common trap. Iniisip natin kapag ready na ako, saka ako magsisimula. Pero kadalasan baliktad. Magsimula ka muna, magiging uncomfortable, masasanay ka, magiging confident ka. Hindi confidence is action. Madalas action, experience, competence, confidence. O totoo yan kasi nga, yung action kasi is dun mo siya na-experience. Walang action, walang experience. So, kung hindi ka kikilos, paano mo malalaman yung experience do sa new version? So, unknown siya sa katawan mo, lagi kang may fear, anxiety. Kasi nga, ang katawan nga natin ay nangangailangan ng proof. 'Di ba? Kaya hindi mo kailangan maramdaman na ikaw na ang new version bago ka kumilos. Kumilos ka muna na parang taong gusto mong maging hanggang sa maging natural na ito sa'yo. Well, magagawa mo yan sa mga bagong environment. Sa old environment, pwede mo naman siya gawin tsaka mag-set ka ng boundaries. Pero i-remind ka pa rin. Tsaka yung katawan mo may attachment dun sa environment mo. Pero hindi lahat ng discomfort ay growth. Importante rin ito. Hindi ibig sabihin na kapag uncomfortable, tama na agad. May healthy discomfort at may harmful discomfort. Healthy discomfort, takot pero ginagawa mo pa rin, awkward dahil bago, nahihirapan kang bumuo ng bagong habit, kinakabahan kang lumabas sa comfort zone, challenging pero may natutunan ka. Harmful discomfort naman ay maaaring may kasamang malinaw na danger, exploitation, abuse, o patuloy na pagkasira ng iyong well-being. O yung na-over na sa work, discomfort na yun kasi nako-compromise na yung health mo, 'di ba? Yung nagpupuyat ka. Kaya ang tanong ay hindi lang uncomfortable ba. Mas magandang itanong, ang discomfort ba na ito ay dahil lumalawak ako o dahil nilalagay ko ang sarili ko sa bagay na nakakasama sa akin. Ang pinakamahalagang realization, minsan akala natin kailangan muna nating maramdaman na bago tayo kumilos. Hindi mangyayari yun kasi nga, di ba nga, no action, no transformation. So, kailangan muna ng kilos. Kasi ang kilos, dun ka magkaka-experience. Walang kilos, walang experience. Walang new experience pala. Pero madalas, ang proseso ay kabaliktaran. Kumikilos ka muna bilang bagong version, paulit-ulit. Kahit awkward, kahit may resistance.
O kaya nga, dati yung nagtuturo pa ako ng mga pick, dating tips, sinasabi ko yan eh, mag-direct approach. Yung sabi mo yung pakay mo, intention mo. Tapos, yun, yung mga discomfort na ano, basta hindi makakasama sa'yo at makakasama sa ibang tao. Kunwari, yung pag manood ng sine mag-isa, 'di ba? I-overcome mo yung fear mo na ganun. Tapos mag-travel na ikaw mag-isa. Kasi naranasan ko rin yan, yung nag-abroad nga ako, 'di ba? Sinubukan ko nga na ano. Noong una, natatakot ka kasi yung unang flight, sabay katagalan, nasanay ka na, 'di ba? Wala namang mangyayari. Hanggang sa isang araw, mapapansin mong hindi na ganoon kabigat. Actually, yung ginawa ko nun, work ano lang eh, work bahay, supermarket, mall, upo-upo sa benches. As in, for almost 5 years, solo ka lang talaga, di ba? Ang dating mahirap ay naging normal. Ang dating nakakatakot ay kaya mo na. Ang dating new version na pilit mong ginagawa ay naging ikaw na talaga. Oo, totoo yan, di ba? Na ano, tsaka kung wala kang discomfort, 'di ba? Walang transformation na mangyayari kasi nga kailangan mo talagang kumilos para diyan sa version na ninanais mo. Kaya yung sinasabi nila instant manifestation, well, baka mayaman na 'yun, 'di ba? Kasi yung mayayaman instant talaga, 'di ba? Ayun, basta marami kang pera, lahat pwede mong halos lahat, hindi pala lahat, halos lahat. Madali na lang sa'yo, hindi ka na magrereklamo ng ano. Hindi ka na magrereklamo sa mga presyo ng bilihin, kung kailan mo gusto umalis, alis ka na lang, di ba? Doon mo maintindihan na ang discomfort ay hindi laging kalaban ng growth. Minsan, ito ang pakiramdam ng isang lumang ikaw habang unti-unting natututong mabuhay bilang bagong ikaw. Kasi nga lahat naman ng new experiences ay meron niyang kasamang discomfort talaga. Anxiety, fear, ganyan. Actually sa interview pa nga lang, 'di ba? Yung sa interview pa nga lang, 'di ba, pag in-interview ka, parang nagpe-predict na yung utak mo based sa old patterns na at mga experiences mo tsaka paniniwala mo, 'di ba? Kaya nga makapangyarihan yung ano yung subconscious programming talaga eh. Lalo na kung traumatized ka, mas mahirap maka-move on sa new version kung traumatized ka. Pero, ang kagandahan sa trauma din is magkakaroon ka ng realization na maaga. Kasi kung hindi mo naranasan din yung ganun, yung parang meron kang life-changing situation or napunta ka sa rock bottom or yung mga ganun. Kasi walang magpapamove sa'yo eh kung nasa comfort. Kuwari, wala ka na experience na rejection, wala ka na experience na ano. So, parang walang transformation mangyayari, di ba? Kasi nga, go along with the flow ka na lang. Kasi nga, comfort zone eh. Di ba? Usually naman, nagkaka-awakening is ganun eh. Natanggal sa trabaho, failed relationship, na bankrupt, nalugi business, tapos sabay nag-abroad, single mother, single father, na matayan ng loved ones, mga ganyan. Yun yung mga nagtitrigger ng awakening, di ba? So, technically, mga discomfort situation. Pero hindi lahat Meron naman kasing ibang joy din naman na makakapagpa-realize sa'yo ng, ay, hindi lang din pala ganun yung buhay. Minsan ma-appreciate rin natin yung nature. Kasi yung nature din makaka-self-realize ka rin dun eh. Pero, dahil nga nasa city tayo, magpapagising talaga sa'yo, survival talaga side ng buhay. Na wala ka talagang kasama kundi ikaw talaga mag-isa no? Laban sa laban talaga to survive. Tapos gumawa na rin pala ng bagong video si SQS. So sinasabi kasi 'di ba, lahat tayo ay konektado. Medyo may bagong insight ako sa kanya. Connect
in connection pala tayo sa lahat dahil sa survival pa rin talaga. Kasi nga, food chain 'di ba? Kailangan nating kumain. Now, napaka-deep na sage wisdom 'to eh. Kaya nga mahilig ako makinig sa kanya kasi hindi ko siya naririnig sa ibang tao talaga. Yung sinasabi ng master ko, which is sinishare ko rin sa inyo, 'di ba? Never ko siya narinig sa ibang tao talaga. Actually, sure naman din ako itong mga pinagsasabi ko, never mo naman din to maririnig sa ibang tao. Marinig lang nila yung survival, isipin nila survival consciousness. Pero sa totoo, yun pala yung oneness natin. Ibig sabihin, connection natin sa